mo sa bawat isa sa amin through Pastor Ed, Panginoon. Nawa ikaw lamang po ang maging sentro, Panginoon, ng worship service na ito. Ikaw lamang po ang magningning sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Mahal na mahal ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hello. Oh, ay tabi natin, Tay, para hindi nakaharang. Ayun, amen. Oo, meron 'yan. Mm. Oo. Sige, tayo tayong lahat, basahin natin yung scripture passage. On my count, 1, 2, 3, go. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles, the pagans seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tinatalaga po namin sa inyo ang bahaging ito ng pagsamba na kayo po ang mangusap sa bawat isa po sa amin. Maitaas po ng lubusan ng inyong pangalan, pati ang kasama namin, Panginoon, online. Kayo rin po, Lord, ang magbigay ng partikular na mensahe na magagamit po sa pang-araw-araw na buhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita patungkol po sa inyong kaharian. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, niluluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan. So, itutuloy po natin yung ating series on leadership, applying the kingdom gospel, no? Hello. Bago ako magpatuloy, ako nagpapasalamat sa Lord doon sa nangyari po sa Mindoro. Yung una naming pinuntahan, ang pangalan ng lugar ay Bansud. Hindi naman po Bansut yung mga tao. Sabi ko, titignan ko yung mga height back. Kaya Bansud ay dun sa height. Oo. Hindi, matatangkad eh. Bansud, D. Oo. Ba't kaya Bansud? Hindi rin nila mapaliwanag bakit Bansud. So, purihin ng Lord dahil doon po, ang ginawa lang namin ay nag-dialogue kami. May ilang mga kapasturan. Tapos, sumama yung
kakandidato na vice mayor. Siya rin yung ginugroom para maging mayor. Napakalakas niyang kandidato. Kung tutusin, hindi niya kailangan yung grupo na yon. Ang blessing ng Lord, sumama siya, naunawaan niya yung kingdom gospel. At sabi niya, Pastor, pag niloob ng Panginoon na ako'y palari na maging vice mayor, ipapasok po natin ito sa munisipyo. Purihin ang Panginoon. Talagang makikita natin ang pagkilos ng kaharian ng Panginoon. At excited na sila. Gusto nila next week bumalik na kami doon sa Bansud para mag-conduct. Nawala. Ayan. Paputol-putol na. Mahina na battery. Pero sabi namin baka mga August na. Dahil merong youth camp eh. At ang kabutihan doon, sabi nila sa amin, kami na ang bahala sa venue, kami na ang bahala sa food, at pati yung hotel na tutuluyan nyo, kami na po ang magbabayad. So pamasahin na lang ang aming hahanapin. Sabi ko tayo mga ating Panginoon mag-provide. No? Mindoro, ano ba yun? Oriental, ano? Oriental Mindoro. Sa Occidental naman, ang ginawa ng Panginoon, yung kakandidatong mayor, sumama din doon sa seminar. Akala ko, isang araw lang siya. Tinapos niya hanggang kinabukasan. Ngayon, dahil siya ay involved, parang ano siya sa church eh, parang elder. Nung araw na yon ay inappoint namin siya na maging parang assistant pastor ng church. Kaya may involved na siya sa ministerial, makikilala siya ng mga kapasturan. Maganda yung kanyang hangarin din na maipalaganap ang ebanghelyo ng kingdom. No? Kamag-anak siguro ni Renz kasi si Colonel Corpus. Sila Renz yata taga Mindoro din eh. Napaka mabait na tao. Naging provincial director ng PNP doon sa lugar na yon. Kaya kilala siya nung marami. Dahil PD, pag sinabing PD, malawak ang sakop niyan eh. Actually, nung kami ay bumiyahe ng gabi, dahil si Isaiah naghahanap ng kape, at yung kapeng iniinom namin doon, 3-in-1, sabi niya, hanap ng kape, sabi ni Colonel, doon tayo sa San Jose. So pagpunta namin doon, ang sangkaterbang checkpoint. Hindi ko alam kung bakit. No? Eventually, nalaman namin may mga NPA pa rin pala sa lugar na hindi pa talaga natatalo nila. Pagbukas ng bintana at nakikita si Colonel, ay sir, so diretso kami sa checkpoint. Sabi nga namin, ngayon pa lang, pinapakita na ng Panginoon yung influence. Sabi niya, Pastor, pag pinalad tayo, niloob ng Panginoon, ako'y maging mayor, lahat ng pulis, papasukin natin at ibapahayag natin ang gospel of the kingdom of God. Purihin ang Panginoon. Talagang, ang dami pong ginawa ng Lord doon. Pati nga po mga mangyan, pumunta eh. Nakakaawa ang mga mangyan dahil ang baba ng tingin nila sa sarili nila. Meron silang kanta. Hindi ko lang nakopya kay Bishop Mike. Yung kanta nila ay patungkol sa yung pagiging mangyan, wag silang mamaliitin, tao rin sila. Yung dulo, tao rin sila, hindi sila latak. Imagine yung tingin nila sa sarili nila. Latak. Latak lang sila ng lipunan. Siguro yung mga taong napapunta, nag-migrate sa Mindoro, yun ang naging tawag sa kanila. Kaya, ito namang mga mangyan, pag may mga ganong pagtitipon, kunyari, nandito tayo, ando sila sa pagkalayo-layo. Kailangan mo silang tawagin para lang mag-join. Pag nag-join naman sila, nandun sila sa likod na likod at hindi sila nagpa-participate. Pagkatapos po ng seminar, na-realize nila, hindi pala kami latak. Kami pala yung mga anak ng Diyos. Kaya pag tinatanong namin sila, ano kayo? Mamamayan ng kaharian ng Diyos. May karapatan kami. So nagising sila, nabuhay sa isipan nila, kailangang i-reclaim nila ang Mindoro. Kanila yan eh. Sila ang actually, yung isang mangyan na umattend, ang apelyido, Mindoro. Oh, Mindoro. Sabi na, Mindoro, ikaw pala may-ari nito.
nagkwento siya. Sabi niya, sa totoo lang po, nung bata pa ako, wala ho halos kabahay-bahay dito. Kami-kami lang po, mga mangyan. Di ba, sino bang nakadiscover sa mga mangyan? Si Manda Elizalde yata, no? Nakadiscover sa mga mangyan. Tapos ang mga kwentuhan, may buntot daw ang mga mangyan. Wala naman pala. Ganito rin, normal. Yung kulay lang nila iba. Ang kulay nila medyo yung brown na parang matingkad. Tapos magaspang yung balat nila. Doon sila nahihiya. Kasi ang balat nila hindi kagaya natin. Yung balat nila pag ginanon mo, magaspang. Doon sa kanta sinasabi nila, kami mga mangyan, magaspang ang balat. Sabi ko, antindi naman ng kantang yan. Masyadong minamalit yung sarili. Kaya, after ng seminar, sabi nila, babaguhin nila yung lyrics ng kanta. Amen. Ang dulo daw hindi nalata. Kami mga mamamayan ng Diyos. Yun, purihin ang Panginoon. Ang daming ginawa ng Panginoon sa lugar na yan. No? Kaya, ang isang nakita pa namin doon, ang daming kabataan. Hindi naman sila pwedeng isama sa seminar kasi yung sineseminar namin, yung mga leaders ng church. So, sabi ko kay Bishop Jimet, bubuo rin tayo dito ng youth camp. So, yung mga gagraduate ng youth camp, sila na ang ipapadala doon, sila ang magpapatakbo ng youth camp. Siguro isa lang sa amin ang sasama to observe, no? Titingnan lang kung ano nangyayari. At ewan ko kung anong gagawin ng Panginoon. Ang mga kabataan doon, ano sila, excited. Kasi nga wala kang makikitang masyado. Ng coffee shop doon na sa city, sa Calapan. No? Dalawa lang, Calapan at saka San Jose. Pero doon sa lugar kung saan kami nag-conduct ng seminar, wala. Kasiyahan nila doon, pupunta lang sila ng plaza. Ganun lang, pupunta ng plaza. Nung gabi, pagkatapos ng seminar, pupunta po kami ng plaza. Ano gagawin niyo sa plaza? Wala po, magkukwentuhan sa plaza. Nung makita namin yung plaza, meron lang padulasan, tapos merong siso. Ganun lang pala nung kasiyahan nila. Samantalang dito, at ang cellphone, ang hirap ng signal. Makakatawag ako kay Ihani mga gabi na. Doon medyo may ilang bar. Pag umaga, meron, mawawala. Meron, mawawala. Ang malakas na signal nasa Calapan. Kaya yon, purihin ng Lord na maraming gawain. At kaya kailangan mag-develop po tayo ng mga leaders. Eventually dito magde-develop din ako ng mga preachers, no? Na tatayo dito sa harap para sila ang magpi-preach. No? Hindi natin ililimita yung preaching sa lalaki. Kasi ang limitation ng pagiging lalaki sa church ay yung pastor, yung office of the pastor. Pero yung teaching and preaching, pati babae meron. Kagaya si Lydia, no? Preacher yan. Sino pa? May isa pang preacher na yung mag-asawang ano nga yung nagturo kay Apollos ng doctrine. Si Priscilla and Aquila. Si Priscilla, asawa ni Aquila. Nagpipreach din yun. Nagtuturo siya. The office of the pastor is limited to men. Ngayon ang tanong, bakit? Sa mga disciples, di ba? Sa mga disciples, walang babae. Ang merong babae, support. Di ba? Si Mary, si Martha, support sila. Pero yung 12 disciples, puro lalaki. No? May Judas, pero lalaki pa rin. So, pinapakita ng Lord na yung leadership dapat lalaki. Kaya nga, sabi nga, kaya nawiwindang tayo sa ating bansa kasi yung leadership nawala sa Pangulo, napunta sa babae, napunta sa asawa. Kaya medyo nawiwindang tayo, no? Kaya kailangan natin ng maraming prayer. Okay? So, tayo po ay tutungo sa yung sinabi ko nung last time na secret of success, no?
Ba't ayaw? Wala. Ayan, no? So, establishing priorities, the secret to success. So, tandaan natin ang isa sa mga fundamental keys para ang isang tao ay maging successful sa anumang field na pupuntahan niya ay mag-prioritize. Tama po ba? Kasi kung ang dami mong iniisip, ang dami mong activities at hindi naman kailangan, pagod ka lang pero hindi ka effective. So, pag nagpa-prioritize ka, any activity na hindi nagpi-fit doon sa pinaplano mo, sa gagawin mo, mapanegosyo man yan, no? Ilalagay mo siya as back burner or o pwede mo siyang i-eliminate. Kasi sabi nga, kahit gaano ka-good yung activity, if it is not correct, hindi siya effective. Tama po ba? Minsan, ang isip natin, ang ganda naman ng activity namin, kahit sa church. Ang daming mga activities. Sasabi nila, maganda yung activities na yan, maganda. Ang tanong, tama ba yung activity? Kaya, minsan, gawa tayo ng gawa, pero hindi tayo successful, no? So, tandaan natin yung pinaka-priority natin ay dapat yun yung ating primary focus. Ha? Even good activity, sabi nga na hindi compatible, distraction lang siya, unnecessary, tanggalin natin. Dapat mag-focus tayo dun sa ating priority. Kasi pag nag-establish tayo ng priority, ibig sabihin, nirarank natin lahat in order or importance. Kunyari, sa umaga, ano ang unang-unang mahalagang gagawin mo? Ano ang number one priority paggising sa umaga? Ikaw ang nasisisi? Ha? Paggising sa umaga. Pandesal. Priority ni Brother Pabs, so pandesal. Ano ba dapat ang priority natin paggising natin ng umaga? Prayer. Praise and prayer. Magpuri sa Diyos. Bakit? Kasi buhay ka. No? Ikaw ay humihinga. Sabi nga, ang prioritizing is putting first things first. Kung ano yung una, yun ang una. Hindi po pwedeng yung pangalawa nagiging una. Kaya hindi tayo nagiging successful. So, yung success, nagbo-boil down po yan, mga kapatid, kung papaano mong ginagamit effectively yung iyong time. No? Mamaya makikita natin, ipapakita ko po sa inyo. Bakit po? Kasi pag alam mo paano establish yung priorities mo, and then you put things first, yan po ay critical na magkakaroon kayo ng tamang at effective na time management. Diba? Seek first the kingdom of God. That's our top priority. Hanapin ang kaharian ng Diyos kahit saan tayo nandoroon. Ikaw man ay nasa negosyo, nagbibenta ka, ang una sa lahat ay kingdom gospel. Ikaw man ay nasa isang relasyon, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos para umayos ang relasyon. Magsisimula ka ng negosyo, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Wag nating gamitin yung Marta. Maraming maling interpretation na nangyari sa Marta. Diba sabi si Marta raw sobrang busy, kaya hindi siya nakakapag-focus sa Lord. Ang nakalimutan doon sa passage na yan, yung isang word na nagsasabi na Martha is distracted. Hindi naman sinabi na dahil busy siya. Nakuha ninyo? Tapos, pagdating kay Mary, sabi si Mary pinili kung ano yung tama. Hindi siya distracted. So, ibig sabihin, kahit marami kang ginagawa, pwede kang hindi distracted. Focus ka sa Lord. Palaging seek first the kingdom. Ang ganda ng benefit nun eh.
everything will be added unto you. So ano ba ang mga distractions natin? Napakarami, no? Sangkaterbang distractions. Kaya tayo ay mga busy, no? Kaya yung time natin, dapat isipin natin, ang time ay premium natin yan. Yun nga lang, kahit gaano ka ka-busy, hindi ibig sabihin ay effective ka. Oy, busy-busy, anong ginagawa? Busy. Kada tawag namin, busy. Busy-busyhan lang. Masabi lang na busy, no? Mayroon kaming kapitbahay dating ganyan eh. Umagang-umaga, namatay at namatay mahirap. Bakit? Umagang-umaga, busy saan? Kilalang kilala siya doon sa buong lugar. Nag-iigib kami ng tubig sa kanila kasi sila may pinakamagandang poso. Ang ganda masarap yung lumalabas na tubig. Sa iba kasi may lasa eh. So binibili namin yung tubig. Pagpasok mo sa bahay niya, sa bakuran niya, maririnig mo na kaagad. Taga Marikina kasi. Parang mga taga Marikina, ano nila yan, yung madaldal, no? Bulaklak ng dila. Walang tigil. Namatay yon, mahirap. Hindi pa alam kung paano ipapalibing. Imagine niyo nangyari, no? Busy naman siya, no? Busy siya maghapon. Yun nga lang, kakabunganga. Kaya pati yung mister niya ayaw nang umuwi ng bahay. Yung mister niya, uuwi yung gabing-gabi na. No? Tapos, lasing lagi. Para pag dumakdak siya, sisigaw lang yung mister at tahimik siya kasi lasing eh. So nakita niyo yung nangyaring disorder dahil sa maling kabisihan. Ano po? Tandaan natin yung mga taong successful and effective kasi alam nila kung ano yung priorities nila. Kung tatanungin ko kayo, anong priority ninyo? Ang Panginoon. That's our number one priority. The rest will follow. Number one key yan sa kingdom. Seek first the kingdom of God. Pag meron tayong alam natin mag-prioritize, na-avoid natin yung distractions. Nakakapag-focus tayo sa most important things. Di ba minsan may ginagawa kayo, tapos magugulat ka na lang, hapon na hindi mo pa natatapos. Bakit? Bakit? Ba't hindi natatapos? Hapon na. Hindi pa rin tapos. Kasi may ginagawa ka, tapos may cellphone sa tabi, maya't maya, nagpi-Facebook at kung ano-ano man, magugulat ka na lang, yung time mo kinakain na, kahit sa akin, nangyayari yun eh. No? Pag nakakailan, uy, teka muna, mayroon ako sinusulat, bibitawan ko uli. Ang taas ng distraction sa atin ngayon, sa dami ng pupwedeng makadistract sa'yo. Nagsusulat ka, may nagawa ko, si Annie nagtatrabaho. Maya-maya, oy, tumae yung aso. Distraction yun. No? Nakita ninyo? Sabi nga, minsan pagpunta mo doon, nilinis mo yung aso, yung tae niya, maya-maya ang dami mo nang ginawa. Nagugas ka na ng pinggan. Pagbalik mo, naku, alas 4 na. Hindi pa tapos yung gawain mo. Naging busy ka, pero ang tanong, naging effective ka ba? Set priorities. No? Kasi pag nag-set tayo ng priority, mabavalue natin yung ano yung kinakailangan natin para sa oras natin araw-araw. Amen? So ito yung mga example na ibibigay ko po sa inyo about success in life. No? Ay, ano ba nangyari dyan? Umulit. Ayan, okay. So, success in life is the effective use of time. Tandaan natin, bawat isa po sa atin is the sum total of what we spend with our time. Okay? Halimbawa,
Example, no? Kung ano man tayo ngayon, resulta yan. Example, overweight ka. Bakit ka overweight? Ha? Kasi ini-spend mo yung time mo sa pag-upo. Too much sitting. Hindi ka nag-workout. Pagising sa umaga, imbis na mag-jogging ka, diretso ka sa lamesa. No? Tapos magkakape ka muna. Mamaya magugulat ka na, kumakain ka na. At hindi lang kain, isang katerbang kain na. Tapos manananghalian na, inabot ka na. No? Manananghalian na, kumakain ka pa ng agahan. So, tingnan ninyo, paano mong in-spend yung time mo? Too much eating, too much watching television, o paglalaro ng... Sabi nga, ba't ang mga kabataan ngayon, ang problema ay obesity? Kasi walang workout eh. Ano ang workout? Ito lang yung daliri lang. May nabibili pang may nakikita ako sa Lazada, inilalagay dito para daw mas effective daw yung... Ang tawag? Pero mo, may sleeve na. Ito lang, may sleeve na Tapos mahal pa. No? May mga presyo pa yon. Ha? So, ang tanong, yung time na ginagamit mo doon, will it make you effective? Hindi. Will it make you successful? No. Sabi nga, sayang. Alam niyo kung anong tawag sa time na yon? Wasted. Ganun lang kasimple. Nasayang, natapon sa wala, wala kang panahon para mag-exercise, tapos sisisihin mo yung advertisement ng pagkain. Kaya ako mataba kasi lagi may advertisement ng pagkain eh. Kaya lagi kasi sila nagbibigay ng pagkain eh. Kaya ako mataba. Gamitin yung time, no? Yung proper management of time. Yung proper use of time. Another example, kung ikaw ay isang taong ignorante, walang kaalam-alam, anong ibig sabihin? Hindi mo ni-spend yung time mo sa pagbabasa. Bakit ang mga kabataan ngayon hindi nakilala si Apolinario Mabini? Hindi nakilala sino pa? Gregorio del Pilar. No? Mga national heroes yan. Remember yung pelikula na Ang Presidente ba o El Presidente? Yung buhay ni Emilio Aguinaldo. Tapos may isa na lagi raw nakaupo. Galit na galit yung mga kabataan. Bakit po naging hero yon? Lagi lang nakaupo nung ini-interview, no? Sabi ko, hindi nila kilala. Yung dakilang lumpo, utak ng katipunan. Kung wala siya, walang pagtatagumpay ang katipunan. Yung utak niya ang ginamit. Anong ginamit? Hindi lang po yung dekalogo ang sinulat niya. No? No? Doon pa lang sa dekalogo, ang ganda ng pagkakasulat niya. Ang pinagmumulan ng pagmamahal sa bansa at sa tao at sa kalikasan ay nagmumula sa pag-ibig sa Diyos. O, nakita ninyo? Doon pa lang sinet na niyo yung example. Ang una ay ang Diyos para ka magmahal sa bayan ng tama. Yung mga nakaupo natin, inuuna ba ang Diyos? Hindi. Kaya tinan nyo, puro magnanakaw halos. No? Eventually, magkakaroon din ng mga tamang mga leader. Kasi may mga kabataan na tayong tinitrain. Yung mga kabataan na dinadala natin sa youth camp, hindi lang po yan kagaya ng mga youth camp ng iba. Na youth camp lang, pagkatapos, wala na. Sunod na taon uli, mag-iisip na naman, ano naman yung tema. Tayo po may level yan. Towards what? Towards becoming global Filipino leaders. Yun po ang goal natin. Kaya nga may kinakausap po tayo ngayon na Filipino-Canadian na mapapayag po natin siya. Meron siyang program na tinitrain ang kabataang Pilipino para maging global leaders. Ang ganda ng programa niya. From crab to geese. No?
Di ba yung crab, anong mentality ng crab? Naghahatakan pababa. Yung geese, ano ang mentality nila? Pag lumilipad sila, naka-letter V formation, nakakabiyahe sila ng buong mundo. Paano ang ginagawa nila? Yung nandun sa unahan, pag pagod na siya, naghuhonk. Honk! Honk! May papalit. Nakita niyo yon? So meron silang pagkakaisa. Ang Pilipino sabi crab mentality, which is totoo. Pag may yumayaman, may naiinggit. No? Ang kadalasang naiinggit, yung kaibigan mo. At ang nakakalungkot, best friend mo pa. Ang madalas naiinggit. At lahat ng paninira gagawin sa'yo. Ngayon, alam mo kung ano ang tamang priority. Mag-spend ka ba ng time kakaisip doon sa sinabi ng mga tao na yon? That's not our priority. No? So let's move on. Sabi nga mga kabataan, bakit sila hindi nagiging matalino? Huwag niyong sisihin ang Diyos. Huwag niyong sisihin ang magulang. Sisihin niyo sarili niyo kung paano niyong in-spend yung time sa maghapon. Abay, magbasa ka lang maghapon eh. Baka ikaw nang pinakamatalino sa klase. Bakit? Lahat ng kaklase mo nagmo-Mobile Legend. Ikaw nagbabasa. O di lagi kang exempted sa exam? Hindi po ba? Ganun lang po kasimple sinasabi sa atin ng paggamit ng time, no? So the way you invest your time determines the level of your success. Totoo po ba? Opo. Kung paano niyong ginamit ang oras ninyo. Huwag niyong sayangin. Kabataan na nandito ngayon kahit doon sa Palmera. Sayangin ang oras kaka-Mobile Legend, kaka-Facebook, kaka-TikTok dahil walang tagumpay dyan. No? Pagka nagtitiktok nga kayo, nakukuha lang ng China yung mga info ninyo. Sino bang may gawa ng TikTok? China. Anong purpose niyan? Para makuha yung mga informations natin. Kaya pasok na pasok nila tayo eh. Meron pa silang ginawa ngayon na Microsoft, ano ba yan? Kaya pinatanggal ko sa'yo. 365, akala ko nung una Microsoft yun, hindi pala. Chinese fake Microsoft pala yun. Halimbawa, gumawa ka ng PowerPoint. Yung lahat ng PowerPoint mo, dina-download na nila yun automatic. Yung mga style mo, kuha na nila lahat yun. Kaya pag ginamit nyo yung Microsoft 365, wala na. Buyang-yang kayo sa mga Chinese. Kita nyo gaano sila kagaling gumawa ng mga fake na bagay. No? Okay? Kaya nga po mga kapatid, kinakailangan, we need to pay close attention to time. Bakit po? Time is the true measure of life. Do you agree with that? Pagsimulang ipinanganak tayo sa mundo, yung orasan natin nagtitiktok na. No? TikTok na yon, TikTok, TikTok, TikTok. TikTok pala, TikTok. Bakit ba TikTok sinabi ko? So nagtitiktok na siya. Sabi nga, pag uwa mo, binibilang na kaagad yung oras papunta sa kamatayan. Kaya ang tunay na sukatan ng buhay, hindi yung kayamanan, kung hindi yung oras na meron ka. Alam niyo, nakakalungkot yung nandun ka sa deathbed, nakahiga ka, tapos nagsisisi ka. Dahil, hindi mo ginamit ng tama yung time mo. Basahin ninyo yung Ecclesiastes chapter 12. Nabasa niyo na ba yan? Hindi pa. O, yung mga nakabasa na, ano sinasabi ron? Nagsisisi siya, di ba? Kaya ang paalala niya sa mga kabataan,
Sabi niya, habang bata ka pa, paglingkuran mo na ang Diyos. Huwag mong hintayin, sabi niya, na yung mga ngipin mo nalalaglag na. Tsaka ka maglilingkod sa Panginoon. Huwag mong hintayin, sabi niya, na nakaupo ka na lang sa tumba-tumba. Tsaka mo sasabihin, gusto kong maglingkod sa Diyos. Habang bata ka pa, para at the end of the day, pag nandun ka sa deathbed, ang sasabihin mo, praise the Lord, praise the Lord. Dahil nagawa mo kung ano yung priority. So tandaan natin yung ating buhay dito sa mundo, no? Tandaan natin, dapat malaman natin na ito ay consciousness, no? Tayo po ay isang consciousness na nandito tayo sa katawan, sa physical body. Saan tayo nag-exist? Sa isang tinatawag na linear, infinite continuum of time and space. Tuloy-tuloy yan. Kahit sino ang dumating dito, huwag kayong maniwala sa mga time travel. Katarantaduhan yon. Wala pang nakakapag-time travel. Yan ay mga imagination lang ng mga scientist. Ngayon nga, pwede mong gawin yan. May AI na. Diba? Pwede kang manloko na kapag time travel ka. Diba? Yung AI, nagagamit nila. Naglalakad lang ng ganyan. Pag i-project, meron ng eroplano. Nasa kung saang lugar na sila. Diba? Ganun nakatindi ngayon. Kaya huwag kayong maniniwala. Papayagan ba ng Diyos na may likha ng time and space na pakialaman ng tao na mula doon sa langit ay kasinlaki lang ng kuto yung tao? Buti sana kung kasinlaki ng kuto, baka kasinlaki pa ng tungaw. Tapos mangingialam sa paglikha ng Diyos. Hanggang ngayon nga, marami pang hindi nare-resolve ng mga theories. Pero pinapaniwalaan pa rin natin. No? Kaya kalokohan yon, huwag kayong maniniwala. It's just a continuum. No? Tuloy-tuloy lang po ito. Kaya mga sinasabing UFO na lumilipad, nandito, pwede ba yung mangyari sa continuum time and space? Hindi po pwede. Pag sinabing continuum, nandito ka ngayon, tapos may second point, may third point. Hindi po pwedeng from first point, anto ka kaagad sa fifth point. Di po ba? Kaya, yung law na yan, sinong may gawa? Ang Diyos. Kahit alien ka, hindi po pwede yun. Any spirit being on earth is illegal. Sino lang ang legal? Yung may katawan kagaya natin. Kaya nga si Satanas ay illegal sa mundo. So para siya maging legal, anong ginagawa niya? Nagpo-possess siya ng katawan. Kasi pagka siya ay espiritu, pwedeng-pwede natin siyang palayasin sa pangalan ni Jesus. Bakit hindi nangyayari? Anong kinakapitalize ni Satan? Ba't niya tayo natatalo? Prayer ba? Paano tayong natatalo ni Satan? Walang faith? Gumagamit ng ibang katawan. Ito ay tinapatan ng isang salita na 365 times sinabi sa Bible. Yun, fear. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, do not fear. No? Be courageous. 365 yung fear, 365 yung be courageous. Anong ibig sabihin? Araw-araw sinasabihan ka ng Panginoon, huwag kang matakot. Maging matatag ka sa loob ng 1 taon. Hindi aksidente yan na ganun karami ang salita na yan sa Bible. Walang aksidente sa Bible. Bago pa man isulat yan, nakaplano na sa Panginoon ano yung mga salitang lalabas dyan, ano yung mga kailangan, ano yung importante. Kaya bang gawin ng tao yon? Hindi. Diyos lang ang po pwedeng gumawa. So, i-measure natin yung ating buhay through the time, no, that we use. Kasi tandaan natin, yung buhay natin ngayon dito, sabi nga, pag nandun na tayo sa kabilang buhay, hindi na factor yung time. No? Pero ngayon, kailangan sumunod tayo sa batas ng Panginoon. Kung ayaw mong sumunod sa time, ipunta ka na sa eternity. Ganun lang kasimple.
'Di ba? Halimbawa sa bahay, anong time ang mga kinakailangan sundin natin? Paggising sa umaga, kung ang kayo ay mananampalataya, kailangang manalangin, no? Tapos ano pa? Maglilinis ng pinaghigaan. O pwede bang yung pagising mo sa umaga, pagtalon mo, nandun ka na sa CR, naliligo, tapos talon ka, nandun ka uli ka agad sa school? Anong tawag sa'yo? Tipaklong. Spider-Man daw. So hanggat nandito po tayo, we are bound by the constraints of time, whether we like it or not. At kaya dapat gamitin natin yung time effectively para tayo ay maging mga successful. Okay? Another thing, time is the currency of life. Ano ang currency? Ang ibig sabihin yung medium ng exchange na ginagamit natin. Para saan? Para bumili tayo ng goods. No? In an economy, meron kang currency na gagamitin. Sa atin, ang gagamitin natin pera para makabili tayo ng goods and services. So kagaya ng pera na kailangan nating gamitin para tayo ay makapamili, yung time, yan ang kailangan nating gamitin para sa buhay. Yung pera ginagamit natin pag-purchase ng things. Ang time gagamitin natin to purchase life. Para sabi nga tayo ay maging mga successful na tao. So yung financial success always involves the wise investment of what? Money to get the biggest possible return para sa maliit na tubo. No, lalo na kung ikaw ay inchik. Ha? Liit tubo, laki kita. Ganyan lagi ang ano ng mga inchik, no? In the same way, yung successful life, ang ibig sabihin ay ginagamit natin ng tama yung time na ininvest natin para sa buhay natin. Araw-araw nag-i-invest tayo ng time. Every morning, paggising natin, no? Ilang oras ang kinakailangan nating i-invest para sa buhay natin? 24 hours. Ang tanong, saan mo ginagamit yung 24 hours na yan? Saan nagagamit yung 24 hours? Para malaman mo na ang priority mo ay yung priority ng Panginoon. Taas ang kamay na ang 24 hours ay nagagamit mo yung ilan ba? Ilang hours? Ilan? Tithes. In 24 hours, obligado ka. Tandaan niyo ang principle ng tithes, hindi lang yan sa pera. In everything. So sa 24 hours, ilan yung obligasyon na 'kailangang ibigay mo sa Diyos? Ano ang 10% ang ...24 hours? 2 hours and 40 minutes. Hindi.
25 minutes. O, tanong, ilang oras kayo nagpipray? May 2 hours? Ha? Sobra everyday? O, taas ang kamay ng sobra 2 hours kung mag-pray. Okay. So, kayo wala kayong utang. Yung iba may utang sa Panginoon. Anong tawag sa atin ng Panginoon pag di natin ibinibigay yung tithe sa Kanya? Even yung time. Anong tawag? Malakay chapter 3, you are a thief. Magnanakaw. Ngayon, kung sa mata ng Diyos ay magnanakaw ka, sa tingin mo kaya pagpapalain ka ng Diyos? Nakita nyo, ganun, simple lang. Ina-analyze lang po natin yung time. The proper use of time, in the proper use of time, there are so many believers that are thieves. Magnanakaw. Di ba? Pag may nakita kayong bagay, thieves, akin na to. Ano ibig sabihin? Magnanakaw, ninakaw mo. Oo. Thieves ang tawag dun eh. No? Mga bata tayo, di ba? May nakita, uy, thieves, akin na to. Hindi natin iniisip noon ang root word noon ay thief. So ano ka? Nagnakaw ka kasi hindi nga naman talaga sa'yo yun. Ginagamit pa ng mga bata yan ngayon pag may napupulot sila. Hindi na, no? Pagpabariya, no? Mga bata. Bigyan mo ang bata ng 5 piso, baka babalik sa'yo. Kahit nga yung mga namamalimos, ibabato pa sa'yo. Pag 5 piso binigay mo. Noon, ang 5 piso, napakalaking bagay. So mga kapatid, time is the currency of life. And for us to have an abundant life, gamitin natin yan ng tama. Huwag tayong magkakautang sa Panginoon everyday. So everyday, ilang oras ang kailangan ibigay sa Lord? 2 hours and 25. Minutes. So kung ang prayer mo ay 1 hour, ilan ang utang mo? 1 hour and 25 minutes. And then you are praying to God. And you are saying, it's a grace naman. The grace of God. Ano sabi ng Lord sa Matthew chapter 5? Do not think that I came to destroy or abolish the law. No, I came to fulfill the law up to the smallest iota. Pinakamaliit na letra sa Greek word is iota. Yung nasa taas na papaganon. No, yung kudlit na tinatawag. Sabi ng Panginoon, kahit yung kudlit na yon, hindi ko iba-violate. Nakakita ninyo? Kaya huwag niyong gagamitin yung grace para sabihin na, naintindihan ng Lord, kahit 3 minutes lang ako mag-pray. Sa tingin nyo kaya, naintindihan ng Panginoon? Tapos magrereklamo ka, Panginoon, bakit po ang buhay namin? Nagpipray naman po kami sa iyo. Pero, sabihin ng Lord, magnanakaw. Ang lakas ng loob mong magsalita. Ilang oras yung ninanakaw mo? Sa loob ng isang araw. 10%, no? Di ba? So, huwag nating sabihin na nakakapag-tithes kayo, nagbibigay kayo ng tithes. So, tanungin ninyo ang sarili ninyo sa isang araw, yung currency na ginagamit natin to buy life, nagagamit ba natin para sa Panginoon? Next thing, how we spend our time determines the quality of life and death. Ang tanong ko po, ano kaya ang magiging pakiramdam ng mga tao sa palibot mo pag ikaw ay namatay? Sasabihin kaya nila, nakakalungkot naman namatay si Juana. O kaya, buti na at namatay si Juana.
Kung sinabi nila, nakakalungkot na matay si Juana, ibig sabihin nung buhay ka, ginamit mo yung time na commodity mo para sa buhay ng tama. Pero kung nung mawala ka lahat, sinasabi, "Hay, salamat, wala na si Juana. Buti na lang. Sana sumunod pa yung salinlahi niya." Anong ibig sabihin? Ginamit mo yung time ng mali sa masama. Sabi nga, malalaman mo kung gaano kabuti ang isang tao pagka yung patay na siya. At lahat ng tatayo doon sa titignan yung kung sino siya at magkukwentuhan. Pag ang kwentuhan ay negatibo, yun. Bad, bakit? Wrong use of time. Okay? So tandaan natin, no? Yung mga tao, yung quality of life na meron tayo, mararamdaman yan ng mga tao na malapit sa atin. Those people who are directly related to us. How we use yung currency na tinatawag na time. No? Habang nabubuhay ba tayo ba ay magiging maaalala na isang taong healthy, wealthy, and wise, and spiritually mature? Dahil ininvest po natin yung time in direct proportion doon sa pagbibigay sa atin ng Panginoon. Ganun kaya tayo maaalala? Amen. No? Salamat sa Panginoon. Kasi nga, in a very real sense, we become what we spend our time on. So, babalikan natin yung kanina. Kung overweight ka, ibig sabihin, mali ang paggamit ng iyong time. Nakakatamad gumising sa umaga minsan, di ba? Lalo pag umuulan, malamig. Tapos nakaschedule kang mag-jogging. Huh? Magising, ang lamig. Bukas na lang. Ito ang problema. Pag nagsimula ka magpabukas, magugulat ka 1 buwan na. Hindi ka na nagja-jogging. Nangyari sa amin yan. No? Tapos nararamdaman ko na, masakit na yung balikat ko. May time na natutulog ako sa gabi, namumulikat na ako. Sumisigaw ako ng malakas. Ah! Ang sakit talaga, parang dinudurog ito, itong ganito. Pero pag nakaka-jogging kami, wala yon. Sino may kasalanan? Ang Diyos? Ako, kami. No? Kasi alam namin na para maging healthy, kailangan mag-spend ka ng time sa workout. Actually, ang isang na-discover ko, yung palang loose bowel, no? yung paglulus natin ng bowel natin, yung movement ng bowel natin, nakakatulong pala yung jogging. Kasi one time na, di balik kami ng jogging, no? Dumating yung panahon na hindi na regular yung aking bowel movement eh. Pero nung mag-jogging kami, nung umaga ngayon, nakapupo na ako. Nung nagja-jogging kami, after ng isang ikot, naku, nadudumi ako. Sabi ko, ano ba yan? Nagja-jogging tayo. Tara, uwi muna. Uwi muna, malapit na naman yung joggingan eh. Pag upo ko sa CR, wham! Talaga naman. Sabi ko, nakakatulong pala. No? Tapos pakiramdam ko, ang luwag. Adi balik uli kami, jogging uli kami. Takbo na. Nakatatlong ikot. Nung pangatlo, nadudumi na naman ako. Uwi uli kami. Nakadalawang pa ako. After nung una sa umaga. Kaya nga healthy eh. Yung mga tao talagang nag-workout. No? Tandaan natin mga kapatid, kung ano tayo ngayon, ayan yun kung paano nating in-spend yung ating time. So time is a precious commodity. Ha? Do not allow the time to fly. No? Kinakailangan gamitin natin carefully and invest it wisely. Okay? So araw-araw, meron tayong responsibility kung papaano nating i-spend yung ating time. Wala tayong ibang sisisihin kundi sarili natin kung ano yung what we will become. Pag masama, ibig sabihin na spend natin yung time natin, na invest natin ng mali.
Pero pagka sa near future, ikaw ang isa sa pinakamayaman na tao sa lugar mo, anong ibig sabihin nun? Na-invest mo yung time mo ng maayos. Okay? Klaro ba yon? Ha? So spend your time wisely. No? So next, everything and everyone is after our time. Bakit po? Because time is a currency and a precious commodity. Halos lahat kumukuha ng time mo. Nung inaaral ko to, doon ko na-realize ano yung message ng isang pelikula na meron silang time dito sa, parang sa ganito nila eh. Tapos, yung time na yon, habang paubos ng paubos, pahina sila ng pahina. Pag nag-zero siya, mamamatay sila. No? Ngayon, para mangyari yung madagdagan, papatay sila ng ibang tao. Pagpatay nila, dadagdag yung time. Nung inaaral ko to, sabi ko, oo nga talagang yung oras ang ating prime commodity. Kaya dapat talaga inaayos natin yan. Kasi halos lahat hihingi ng oras mo. Yung buhay po natin ngayon, yung modern life na tinatawag, ang daming bombardment ng mga boses, ideas, opinions, causes, expectation, no? At acquaintances, lahat yan humihingi ng attention mo. And once they get your attention, they will have your time. At pag nakuha nila yung time mo, sila na yung nag-i-spend noon, hindi ikaw. So ikaw nagagamit yung prime commodity mo sa isang bagay na hindi tama. Although yung ibang bagay dyan, worthwhile, no? Deserve yung attention natin, pero halos karamihan dyan does not deserve our attention. Ngayon, paano po nating malalaman yung difference para ma-establish po natin yung time, yung priority natin ng maayos? Tandaan po natin, dapat araw-araw nag-establish tayo ng priority. Pag meron kang clear priority, hindi ka magkakaroon ng danger na sinasayang mo yung oras mo listening to wrong things, wrong people, wrong ideas. Kahit sabihin mong yung pinipresenta sa'yo ay good does not necessarily mean effective. Tatandaan niyo po yan. Hindi lahat ng bagay na sinasabing mabuti ay effective. Ang effective na sinabi ng Panginoon para maging effective ay after creation, may isa siyang create na gusto niya maging effective. Kaya nung create niya, talagang itong creation na to ay magiging effective sa mundo. Bakit po? Kasi hindi nilikha ng Diyos ang mga halaman, ang mga hayop, nang hindi nililikha itong sino yon? Man. No? Pagkatapos niyang likhain ng man, ano sabi niya? It was very good. Hindi good. We are very good. Ibig sabihin, efficient and effective tayo. Kaya kinakailangan alamin po natin yung priorities natin para matulungan tayo na ma-evaluate yung mga boses na yan, yung mga ideas, na pinaka-importante. At ano po ang susunod? Mami-minimize po natin yung confusion. At magkakaroon po tayo ng tamang decision bago natin gawin yung isang bagay sa isang araw. Amen? Sabi nga, pwede ninyong ibigay yung time ninyo, your attention, sa lahat ng mga competing voices, pero let your priorities help you to zero in kung ano yung gagawin mo sa araw na yan. Diba, sa mga kabataan, ang number one priority ay ang Panginoon. Ano ang susunod na priority sa mga kabataan? Na mga nag-aaral. Pag-aaral, ano pa?
Dahil nag-aaral ka, anong priority mo? Hindi, sa isang araw. Ha? 'Di ba? Nag-aaral ka. Pagkagaling sa, kunyari sabihin natin, pagising sa umaga, number one priority is to pray. And then have your devotion. No? Pangalawa, ano sunod? Mag-ayos ng katawan, no, para pumasok sa school. Okay, pag uwi ng bahay, pahingang konti, that's also one of the priority. Pagkatapos magpahinga, dahil alam mo kung yung tamang pahinga, kasi may priorities ka na nakaayos na eh. Pag hindi tama ang priorities mo, yung pahinga mo, abot niya ng 2 oras, 3 oras. Paggising mo, ang sakit ng katawan mo. Dapat konti lang ang tulog pagkatanghali. So para paggising mo, up and about ka. Ang tawag dyan ay power nap. No? Power nap, mga 10 minutes. Higa ka lang, tapos paggising mo, okay ka na. No? At ang power nap ay nagbibigay ng mahabang buhay sa mga tao. Yan ang sikreto ni Mahathir ng Malaysia. Bakit mahabang buhay niya? Power nap. No? Huwag niyong pilitin pag inaantok. Yan, nagda-drive ka, inaantok ka, pinilit mo, saan ka pinulot? Magulat, nasa harapan ka ni San Pedro, oh, bakit nandito ako? Mahabang tulog na. No? So after ng pahinga, anong susunod na priority? Mobile Legend, Facebook, Internet. Ano susunod? Anong pangalan nito? Sino nga ito? Bambam. Oh, Bambam. Ano susunod? Gawa ng assignment. Ha? Dahil ang inuna mo, Mobile Legend, COC, Facebook, ano pa ba? NBA game. No? Tapos inabot ka na ng, ang sarap maglaro, di ba? Huwag sabihin sa akin, hindi. Naging addict din ako dyan nung kabataan ko. Nung panahon namin, ang uso naman yung Pac-Man. At saka, ano pa ba yun, yung Phoenix. Tapos yung Super Mario. Yun. Ten. Nakaka-addict din yun. No? Ang ginagawa lang naman, patalon-talon lang si Super Mario. Talon, lakad, talon, lakad, talon lang. Boss, magkakaroon ng power. Magugulat ka na lang, 7:00 na ng gabi. Hala, may assignment ako. Wala. May bibigay mo yung best sa assignment? Hindi. Kasi nagmamadali ka na eh. Dahil abutin ka na ng tulog. No? So set your priorities. Sabi nga, pag alam mo yung priorities mo, you will let the others go. Layas. Hindi ko kayo kailangan. Kami po, kung hindi namin alam ang priority namin sa grupo namin, baka mamaya kung saan-saan na lang kami pupunta. No? Dahil alam namin ang aming, sa totoo lang, ang daming invitation. May invitation sa Dubai, may invitation sa Hong Kong, may invitation sa Amerika. Pinapapunta kami doon. Sasagutin lahat, pamasahe, and so on and so forth. Kung titignan namin, wow, ang ganda nun. Di ba? But because we know our priority. Anong priority namin? Preach the gospel of the kingdom sa Pilipinas muna. Kaya dito muna kami umiikot. So yung ibang lugar, hintay kayo. Wait. Kasi pagka naikot namin ang Pilipinas, sila na ang pupunta ron, hindi na kami. O kami nagmo-monitor na lang. O halimbawa, sabihin natin, ipadala natin sila sa Amerika. O kaninong team ang ipapadala natin? O sabihin natin yung team ni Sai. Sino mga kasama ni Sai? Si Mia, si Aaron, o sila ang lilipad papunta ron. Habang nandito, nagmo-monitor na lang kami nila Bishop Nilo. Sila na nagtuturo doon. Ngayon, bago pumunta ron, syempre tuturuan silang magsalita ng, hey, sir, how are you? This is April. Parang sa ganun maintindihan sila. Bahagi yan sa mga training na gagawin natin sa mga kabataan. Amen? So, always remember the key. Basahin natin. 1, 2, 3, go. The key to success
Iyon, ha? So, effective use of time and correct priorities. Klaro po ba yan? Tandaan niyo yan, napakasimple lang niya, no? Ah, ang tawag po dito ay, sa pagtuturo, ang tawag po diyan ay minimizing maximum. Ibig sabihin, yung buong sinabi ko kanina, inilagay ko sa isang maliit na phrase. Para from time to time, maaalala ninyo. Kasi importante merong isang phrase na naaalala ninyo yung mga sinasabi ko. Ang problema lang kung hindi nyo babalikan. Kasi apakasimple niya, no? The key to success is effective use of time. No? And the key to the effective use of time is correct priorities. So, dalawa, di po ba? Effective use of time, correct priorities. So, set your correct priorities. Ha? Meron kaming na-meet na ang edad niya ngayon ay 34 years old. Bilib na bilib ako dito. No? Hindi ko muna sasabihin yung pangalan. Pinahanap niya si Bishop Nilo, sinama ako ni Bishop Nilo. Tapos, itong taong ito, ang kanyang goal, tingnan niyo napakatindi, no? Ang priority niya sa buhay niya, magiging presidente siya ng Pilipinas. Hindi itong 2028, sa susunod pa. After ng term ng susunod na presidente, siya na ang magiging presidente. Sabi ko, paano mong gagawin yan? Sabi niya, Bishop, sabi niya sa akin, alam ko naman na sa Pilipinas, pag tatakbo kang presidente, kailangan may pera ka. Sabi niya, 10-year-old pa lang ako, inisip ko na yung mga negosyo na kailangang meron ako para makaka-accumulate ako ng maraming pera. Nashock ako. 10-year-old. At his age ngayon, 34, bilyonaryo po siya, silent billionaire. At nakakalat yung kanyang mga tao sa almost all over the Philippines na. Sabi namin, okay na pala, ba't tinawag niyo pa kami? Sabi ni Bishop, hindi, kailangan ko po ang influence. Okay. Ito na raw yung huli ng kailangan niya. At sabi niya, tumingin daw siya sa mga ma-influensyang tao, ang nakita niya si Bishop Nilo. Kaya kailangan, sabi niya, ma-meet ko si Bishop Nilo. Nakita niyo, no? So nagawa na niya lahat. So everything is prepared. Nagdadagdag na lang siya ngayon ng financial funds. Bumabiyahe siya sa ibang bansa, nagninegosyo siya, pero iisa ang priority niya, maging presidente ng Pilipinas. Yun ang wala siya. Yun kaya kami pinadala ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi aksidente na pinahanap niya si Bishop. Kasi kami yung magdadala sa kanya ng faith. Kaya sa mga susunod naming meeting, sabi nga ni Bishop, susunod na meeting, banggain na natin yan. Pag ayaw niya, iwanan natin. O di hahabol yun. Kasi kailangan niya si Bishop Nilo. Kasi ang influence ni Bishop Nilo hanggang buong Pilipinas yan eh. Buong Pilipinas. Salamat sa Lord, tayo ay naging bahagi ng kanyang buhay. Sabi nga niya, patakip silim na ako, pero magpapagamit pa ako sa Panginoon. Amen, no? So, the only way to spend your time currency effectively is to identify correct priorities in your life. Not good, ha? Na-notice niyo, hindi ko ginagamit yung salitang good. Kasi good things are not correct. There are so many good things that are not correct. Pag nagsasyabu, pakiramdam nila good. Is it correct? No. So dapat gagamitin natin yung correct and right, no? So if you do not know what you are supposed to do, where you are supposed to go, or how you are going to get there, you are in constant danger of abusing yung currency na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Kaya dapat ngayon pa lang alam nyo na yung goal ninyo. Paano nyo malalaman kung hindi ka connected sa source? If you will not seek the kingdom of God, you will not know kung saan ka pupunta. Kailangan hanapin mo talaga ang kaharian ng Panginoon. Amen? Sabi nga, walang ibang bagay na more rewarding na
paggising mo sa umaga, hindi yung ako ang nakikita, ako ang nasisisi. Hindi yung sermon ng almusal. Di ba? Mas maganda yung paggising mo sa umaga, alam mo na kaagad exactly ano yung gagawin mo sa maghapon. Bakit? Kasi nakaset yung priorities, nakaset yung goals. Okay? Sabi nga, ako noon, no? Nung una pa bago akong graduate sa Bible School, oo, summa cum laude ako, pero hindi ako ganun mag-preach. Pagka ako nag-preach, minsan hindi maintindihan ng mga tinuturuan ko. Oo, totoo. Kasi ang nangyari sa akin, yung mga tao na tinuturuan ko, ina-assume ko kasing runong ko sila. So ang teachings ko andito, boom, nasa taas. Tapos may nagsabi sa akin, kinakailangang umupo ka sa mga preacher na nagpi-preach dun sa baba. Sabi ko, bakit? Para maging effective preacher ka. Ay di, ginawa ko nga. Umupo ako dun sa mga ganong, talagang tsinatsaga ko po. No? Sabi ko, yun yung nakita kong mali. Kasi pag ako'y nagturo, masyadong mataas. So eventually, meron akong na-meet na isang tao, sabi niya, pag magtuturo ka, ang ilalagay mo sa utak mo, na audience mo, 10-year-old na bata. Para maging effective ka. Kasi hindi lahat, kahit sabihin mo nakapag-aral, naiintindihan yung sinasabi mo. Kaya kinakailangang ipaliwanag ng maliwanag. Hindi nyo ba napupuna yung tinuro ko nung una, inuulit ko uli? O hindi nyo lang napapansin, no? May mga bagay na inuulit-ulit ako para idiin sa inyo yung punto. Okay? Meron akong sinabi kanina na inulit ko uli ngayon. No? Para mai-point out sa inyo. At lagi ko sinasabi, hindi ko ginagamit yung salitang good. Why? Because good is not always right. So many times we end up abusing our currency because we are distracted by good things. Papunta ka sa isang interview, no? Para sa isang job opportunity. Tapos na-meet mo yung kaklase mo nung elementary na best friend mo talaga. Papunta ka na sa interview, bigla, wow, uy, kumusta? Tagal na natin, ilang taon na nga. Halika, punta muna tayo dun sa kape-kape muna tayo. So, kwentuhan. Ano nangyari? Good thing yun, di ba? Kasi nagkita kayo eh. But is it correct? Ano yung dapat mong gawin nung araw na yon? Interview. Na-distract ka. Bakit ka na-distract? Hindi mo alam yung priority mo. Because you do not know your priority, na-abused mo yung currency na binigay sa iyo ng Panginoon na tinatawag na time. Sa mga kabataan at sa lahat, no? Sana dumating yung panahon na paggising nyo sa umaga, alam na alam nyo yung gagawin ninyo. Alam nyo, pag mangyari yan sa atin, lahat ng taong nandito sa PUMCC, no? At kung sino pa mang nakikinig, 10 years from now, kayo ay mga successful na tao. Yan lang po ang sikreto, walang iba. Inaral ko talaga lahat, walang ibang sikreto. Unahin mo muna ang Diyos. At susunod po lahat-lahat. Amen? Hindi yung pagdating ng panahon na matanda na tayo, natatakot tayo sa patutunguhan natin. Ano sabi ng Panginoon sa Isaiah? Chapter 41 ba o chapter 42? Even in your old age. 46, di ba? Even in your old age, I will take care of you. Ha? Hindi ka niya pababayaan. Bakit tayo natatakot? Kasi nung kabataan natin, hindi natin inuna ang Diyos. Pero pag inuna mo ang Diyos, ako talaga nakita ko to first-hand testimony. Yung nag-disciple sa akin, si Daddy Pat. No? Si Daddy Pat, at age 80, isinasama pa niya ako, nag-evangelize pa kami, umiikot pa kami. Parang si Bishop Nilo.
Bishop Nilo, 82 na eh. No? Pero umiikot, imagine mo, kasama namin sa Mindoro. Ha? At pagising niya kanina, 6:00 ng umaga, babiyahe din siya papuntang Laguna. Meron din siyang meeting sa edad na yon. No? So, si Daddy Pat, hindi ko siya nakitang nangailangan. Napakasimple lang nun. Sasabihin nung misis niya, si Nanay Trining, no? Sasabihin, Patricio, wala na tayong bigas. Hindi pumupunta ng palengke. Kukunin yung landline, may tatawagan siya. Tapos maya-maya may darating, nagkukumahog pa. At tuwang-tuwa pa na makakapagbigay siya ng bigas kay Daddy Pat. Hindi niya problema ang pera. Imagine niyo yun. Yung iba pag tumanda na, kung saan nakukuha ng... Alam niyo kung anong sekreto niya? Nung kabataan niya, wala siyang ginawa kundi mag-disciple. Dahil sabi niya, ito ang aking priority. Sa dami ng na-disciple niya, nung mamatay si Daddy Pat, hindi malaman kung sinong... Alam niyo, yun ang burol na parang every 2 hours yata may nag-worship, merong nagpo-funeral service. Every 2 hours. Hanggang nailibing siya. At nung nailibing siya, ang haba-haba ng prosesyon. Nandun na sa libingan, yung unahan, hindi pa nakakarating yung dulo. Ganun kadami yung na-disciple niya. Nakita nyo? Hindi man lang siya nag-isip. Ako nga, nung una kong lapit sa kanya, anak ko si Isaiah, wala akong trabaho nun. No? Tapos, nag-aaral na ako sa Bible School. Nung may panganak si Isaiah, walang lampin, walang bote, gatas, totally lahat wala. May nagsabi sa akin, punta ka kay Daddy Pat. Doon kami nagsimula mag-discipleship pagkapanganak ni Isaiah. Pumunta ako sa kanya. Tinawag ka na sa akin ng aking disciple, sabi niya. Alam ko na yung problema mo. Kinuha niya yung landline. Kailangan ko ng lampin, kailangan ko ng bote ng bata. Kung gusto mong dagdagan pa ng gatas, okay lang din. Maya-maya may dumating, nakakotse. Alam niyo kanino nang galing? Pabango, mga pambata, Angel's Breath. Gumagawa rin pala sila ng lampin. At yung lampin na ibinigay for export, hindi ginagamit sa Pilipinas. Yung lampin na may strap, wala pa nun sa Pilipinas, hindi dito ginagamit. Yun ang ginamit ni Isaiah. Dumating yung kotse, puno ng lampin, gatas, yung bote yata ay 10. Kaya nakita niya naman si Isaiah. 10 bote, pinagpapalit-palitan yun eh. Talagang hanggang umaga, walang tigil yung pag-iyak. Salpak lang ng salpak. Kasi nag-aaral ako eh. Ayaw ko may diretso aral. No? So imagine niyo mga kapatid, huwag kayong matakot. Spend your time with the Lord. And the Lord will take care of you. Because He knew na ginamit mo yung time mo wise and effectively. Amen? Okay, so tandaan natin, God is not impressed with busyness. Huwag niyo sabihin na, Pastor, Panginoon, busy po ako para sa iyo. Ano sabihin ng Panginoon sa iyo? I'll never knew you. Matthew 7:21-23. Hindi kanya kilala. So the only way to live effectively is to use your time on the correct priorities of your life. Some of your priorities may be good, but they are not correct. Gagawin nyo ba? Huwag. Mabuti siya, pero hindi tama. So dapat malaman natin yung difference sa good and correct. And yung proper use of time and effective use of priorities. Amen? So time wasted on incorrect priorities is currency that is gone forever. Tandaan po natin mga kapatid, pag nagamit nyo na yung time, hindi na yan babalik. Kaya pag nagkamali ka ng paggamit ng time na yon,
wasted na siya. Ini-imagine ko nga ang time, pag ginamit mo, pagkatapos mo siyang gamitin, bulok na. Hindi mo na siya pa pwedeng ibalik. So habang hawak mo siya, fresh siya. Pag binitawan mo, magsisimula na siyang mabulok. So isipin natin kung paano natin gagamitin. Para nang sang ganun, 10 years from now, huwag niyo sabihin sa akin na may edad ka na. Ha? Ang dami kong na-meet na hanggang ngayon ay talagang mga may edad na, pero ngayon ang gaganda ng buhay. Yung galing kami ng Kalapan, nung makakilala yun sa Lord, ang hanap buhay nila nagtutulak ng kariton na may asin. Nakakilala sa Panginoon. At lagi silang nasa gawain. Talagang priority nila ang Panginoon. Tingnan niyo po ngayon ang buhay nila. Punta kayo ng Kalapan, yung dalawang mall, sila ang may-ari. City Mall and New City. Iisang family may-ari niyan sa Mindoro. Mga pamilya na inuna ang Diyos. Alam nila yung priority nila. Kung hindi kaya nila alam yung priority nila, ganyan kaya sila kayaman ngayon? May edad na yon nung mamit ang Panginoon. Sasabihin niya sa akin, paano nangyari yung pastor mag-aasin? Ako hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Isa lang alam ko. They use their time properly for the kingdom of God. Amen? Shall we bow our heads and come to the Lord in prayer? Our Father in heaven, we thank you and we glorify your name. Salamat nga po, Ama, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Kung paano kami po ay tinuturuan mo, Panginoon, para maging mga mamamayan ng kaharian na ginagamit ng tamang oras at epektibo sa pamamagitan po ng pagsiset ng mga priorities na meron po kami sa buhay. Alam namin, Panginoon, itong katuruan na ito ay magdadala sa tagumpay sa bawat isa. Ang aking dalangin, Ama, 5-10 years from now, ang mga anak mong ito, pati nga sa Palmera, sa Novaliches, ay magiging mga successful people. But my prayer, Father, do not allow them to forget ano yung pinaka-importante na priority sa kanilang buhay. Para nang sa ganun, Panginoon, habang nandoon sila sa taas, mas lalo mo silang pagpapalain because of the right priority that they have in the use of their time. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dako po tayo sa communion.